Paano ka tutugon kung bigla kang tinawag para sa isang napakahalagang gawain? Isang bagay na, alam mo yun, posibleng magbago ng lahat, pero wala kang kahit anong detalye. Walang plano, walang blueprint. Ang natural na reaction natin, di ba, ay mag-alinlangan. Tinitimbang natin yung pros and cons, pero base sa mga materialis na pinag-uusapan natin ngayon, parang may ibang paraan. Paano kung ang tunay na sukatan pala ng kahandaan ay hindi yung maingat na pagkalkula, kundi ang isang paninindigan na matagal ng pinday. Sa pagsisilid natin ngayon, titingnan natin ang isang malalim na konsepto na nakapaloob sa isang salitang Hebreo, hineni. Ang ibig sabihin, narito ako. At gagamitin natin yung kwento ni Abraham mula sa Genesis bilang ating lunsaran para himayin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang kahandaan na nauuna pa sa pag-unawa. At kung paano ito, sa paraang nakakagulat ay may direktang aplikasyon sa buhay natin ngayon. Okay, simulan na natin to. Ang sentro ng usapan natin ay isang eksena na sigurado akong pamilyar sa marami. Genesis 22. Bundok Moriah. Tinawag ng Diyos si Abraham. At ang pinaka-critical na detalye dito ay bago pa man sabihin kung ano ang utos, ang sagot ni Abraham ay agaran. Hineni, narito ako. Pagkatapos lang noon, ibinigay yung napakabigat. Yung halos hindi kayang isipin na pagsubok, na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Eksakto. At yung pagkakasunod-sunod na yan, dyan nakasalalay yung buong bigat ng kwento. Nauna yung pagtugon bago pa man niya malaman kung ano yung ipapagawa. Kasi yung hinihinin niya, hindi yan simpleng present na parang sa roll call, di ba? Ito ay isang deklarasyon ng buong pagkatao niya. Isang paninindigan na nagsasabing, ano man yan, buo akong nakahanda at nagtitiwala. At hindi ito isinilang sa gitna ng krisis na yon. Ito ay isang bagay na matagal nang nilinang. Wow, sandali. That reframes everything for me. Kasi ang madalas na focus sa kwentong to ay yung bigat ng utos mismo, di ba? Oo, yun lagi. Pero ang sinasabi mo, ang tunay na himala dito ay hindi lang yung pagsubok, kundi yung kahandaan na sumalubong dito. So hindi to bigla ang pagsubok ng kabayanihan. Hindi talaga. Para siyang final exam pagkatapos ng isang buong buhay ng mga quiz. Yan ang pinakatumpak na analogy. Parang graduation day ng matagal na training. Isipin mo, ang kahandaan ni Abraham doon sa bundok ay resulta ng mga dekada. Dekada ng paglakbay. Dekada, no? Hindi lang basta ilang taon. Oo, nagsimula yan sa pag-alis niya sa bayan niya sa Ur, iniwan niya lahat ng pamilyar sa kanya para pumunta sa isang lugar na hindi niya alam, hinarap niya yung taggutom, naghintay siya ng napakaraming taon para sa isang anak na ipinangako sa kanya nung matanda na siya. Bawat isa sa mga karanasang yun, parang maliliit na reps sa gym, di ba? Bawat isa nagpapatibay sa tiwala niya, hindi sa resulta, kundi sa karakter ng Diyos. Parang pagbuo niyang muscle, no? Magandang comparison yan. Hindi mo naman biglang bubuhatin yung 100 kilo sa unang araw mo sa gym. Imposible. Magsisimula ka sa maliit, sa mga kaya mo, hanggang sa lumakas ka. Ganon din pala sa tiwala. It's built through small acts of trust. At naisip ko lang, parang sa career din, di ba? Hindi ka naman magiging CEO sa unang araw. Oo naman. Kailangan mo munang patunayan ng sarili mo sa maliliit na proyekto, sa pagiging tapat pag walang nakatingin. Doon nabubuo ang tiwala. Tama. At dito pumapasok yung isang medyo counterintuitive na ideya mula sa sources mo. Yung kalinawan o clarity, madalas resulta yan ng pagsunod. Hindi siya prerequisite. Teka, ulitin mo yon. Ang kalinawan ay resulta ng pagsunod, hindi requirement para sumunod. Karamihan kasi sa atin, gusto muna nating makita yung buong business plan, di ba? Yung 5-year forecast. Oo, lahat ng detalye. Lahat, bago tayo kumilos. Pero ang prinsipyo ng hineni ay nagsasabi na minsan kailangan mo munang humakbang para maipakita sa iyo yung susunod na baitang. Okay, para mas ma-appreciate natin yung bigat ng paghakbang na yon, ilagay natin sa tamang konteksto. Kasi baka iniisip natin to gamit ang ating 21st century mindset. Ano ba ang mundo ni Abraham noon?
Napakahalagang punto niyan kasi si Abraham nabuhay siya sa ancient Near East, isang kulturang polytheistic. Ibig sabihin, maraming Diyos. Oo, maraming Diyos. May Diyos para sa ulan, para sa ani, para sa giyera, lahat may Diyos. At ang relasyon nila sa mga Diyos na ito ay transactional. Transactional? Paano yun? Parang business deal? Parang ganun, nag-aalay ka para may makuha kang kapalit. Para kang sumusuhol sa isang galit na Diyos para huwag kang saktan. At ang mga desisyon sa buhay nakabatay sa karangalan ng pamilya, sa mga alyansa, sa kung ano ang praktikal. Okay, so sa gitna ng lahat ng yan, biglang may isang tao na nagtitiwala sa iisang Diyos na hindi nakikita. At yung relasyon niya, hindi transactional, kundi personal, base sa pangako. That must have been incredibly radical. Higit pa sa radikal. Siguro para sa kanila barang nababaliw na siya. Incomprehensible. At dito nagiging mas matindi ang pagsubok sa bundok Moriah. Tandaan mo, hindi naman uplang bago sa kultura nila ang child sacrifice, pero ginagawa yon para sa mga galit na Diyos, uhaw sa dugo. Ang nakakalito dito ay yung humihiling nito kay Abraham ay ang Diyos ng pangako. Oo nga, no? Yung Diyos na nagbigay sa kanya kay Isaac. Kaya yung pagsubok ay hindi lang sa pagsunod niya, kundi sa buong pagkaunawa niya kung sino ba talaga itong Diyos na pinaglilingkuran niya. Okay, pero I have to push back a little here kasi alam kong ito yung iisipin ng marami sa atin. You describe this as trust, pero kung titingnan mo mula sa labas, it looks like blind, dangerous obedience. Paano natin malalaman yung pagkakaiba ng isang hineni moment ng pananampalataya sa isang tao na sunod-sunuran lang? Saan natin iguguhit yung linya? Yan ang pinaka-critical na tanong. At ang sagot base sa mga materialis natin ay nakasalalay sa relasyon. Relasyon? Oo, ang hinene ni Abram hindi yan tugon sa isang estranghero. Ito yung rurok ng isang relasyon na tumagal ng ilang dekada. Kung saan yung karakter ng Diyos na patunayang tapat at mapagkakatiwala ng paulit-ulit. Ang blind obedience kasi sumusunod sa utos. Ang relational trust sumusunod sa isang pinagkakatiwalaang persona. Gets ko. Iba ang pagsunod sa isang amo na di mo kilala kaysa sa isang ama na alam mong mahal ka. Eksakto, doon yung pinagkaiba. Okay, that makes sense. Pero may isa pang konsepto na medyo mahilap lunukin. Yung active surrender. Oo. Parang magkasalungat, di ba? Paano ka magiging aktibo at sumusuko ng sabay? Parang sinasabi mong mag-drive ka pero bitawan mo yung manibela. Magandang analogy yan. Siguro, mas malapit na paggugumpara ay yung pagiging assistant ng isang surgeon sa gitna ng isang komplikadong operasyon. Okay. Bilang assistant, hindi mo alam ang buong procedure. Hindi mo nakikita yung kabuuan na nakikita ng head surgeon. Pero nakatayo ka ron, alerto, nakatutok, hawak yung mga instrumento. Kapag sinabi ng surgeon na scalpel, hindi ka nagtatanong, hindi ka nag-aalinlangan. Agad mong inaabot. Agad mong inaabot. Ang tiwala mo ay nasa galing ng surgeon, hindi sa sarili mong pag-uunawa. Iyon ang active surrender. Handa ka, pero nagpapasakop ka. At itong ideya na to, yung pagkilos ng hindi alam ang buong kwento, nakikita rin natin to sa ibang mga halimbaba sa kasaysayan mula sa sources mo, di ba? Oo, binanggit dyan si Dietrich Bonhoeffer sa Nazi Germany. Tinawag siyang bumalik sa bansa niya mula sa kaligtasan sa Amerika para labanan yung paniniil. Kahit alam niyang delikado? Sobra. Alam niyang malaki ang posibilidad na ikamatay niya yun, pero yung hinini niya ay isang paninindigan laban sa agos. Ganon din si William Wilberforce, di ba? Ginugol niya ang halos buong buhay niya para labanan ang slave trade sa Britain. Dekada ang inabot, maraming beses siyang natalo, pero tuli lang siya. At yung kwento ni Sarah, yung business leader, yung hinini niya ay hindi kasing dramatiko. Pero sa modernong mundo, baka mas relatable pa nga. Yung bundok na kailangan niyang akyatin ay hindi ang Moriah, kundi yung napakaabalang schedule niya. Eksakto. Naramdaman niya yung tawag na mag-mentor ng mga mas batang babae sa field niya. Sa isang busy executive, ang oras ay ginto, di ba? Oo naman. Ang pinakamadaling sabihin ay, wala akong oras. Pero sa halip na hintayin niya yung perfectong schedule, tumugon siya. Sinabi niya sa puso niya, narito ako, gamitin mo ako.
Nagsimula sa isang kapehan sa isang babae hanggang sa lumago yun at naging isang network na nagpabago sa komunidad niya. So, yung punto pala hindi yung laki ng gawain, kundi yung kahandaan ng puso. Tama, maraming oportunidad ang napapalampas natin dahil hinihintay natin yung perfectong kalinawan bago tayo kumilos. Okay, this is powerful. At sa totoo lang, medyo nakaka-intimidate. So the question on your mind, listener, is probably the same one on mine. Great story, but I'm not Abraham. Paano tong hinini mindset na to isasalin sa boardroom, sa pamilya, sa daily grind natin? Paano ito isa sa buhay sa isang Biyernes ng hapon, pagpagod ka na at ayaw mo nang mag-isip? Nagbibigay ang source material mo ng ilang practical at napaka-grounded na hakbang. Hindi ito tungkol sa isang malaking emosyonal na desisyon. Ito ay tungkol sa maliliit na gawi. Una, araw-araw na pagiging bukas. Simulan mo lang ang araw mo na may pusong nagsasabing, narito ako, bukas ako sa gabay mo ngayon. Sa maliliit na desisyon, sa mga email na isusunat mo, sa mga pag-uusap, it's a posture, not a performance. I like that. A posture, not a performance. Parang mas abot kaya, no? Ano yung pangalawa? Pangalawa, pagninilay sa nakaraan. Minsan, yung pinakamagandang pampalakas loob ay yung pagtingin sa likod. Alalahanin mo yung mga pagkakataon sa buhay mo kung saan naging tapat ang Diyos. Parang bumubuo ka ng case file ng katapatan niya. Parang nag-iipon ng ebidensya. Oo, ebidensya. Para kapag dumating ang pag-aalinlangan, bubuklitin mo lang yung file na yon at maaalala mo, nalagpasan ko na to noon. Nagawa niya ito para sa akin dati. Okay, I see. At yung panghuli? Pangatlo at baka ito yung pinakamahalaga sa araw-araw, maliliit na gawa ng katapatan. Sanayin mo yung pagsunod sa mga simpleng bagay. Halimbawa? Yung pagpili ng integridad kahit walang nakakakita. Yung paghingi ng tawad kahit mahirap. Yung pagtulong sa katrabaho kahit busy ka. Ito yung mga small reps na pinag-usapan natin. Bawat maliit na oo mo sa mga bagay na to, inihahanda nun ang puso mo para sa mas malalaking panawagan. Para pag dumating yung malaking pagsubok, hindi na mabibigla yung kalooban mo. Kung iisipin, malinaw na yung hinini ay higit pa sa isang salita, no? Isa siyang paninindigan, isang lifestyle, isang pinanday na kahandaan na tumugon mula sa pundasyon ng tiwala, hindi mula sa takot o sa pangangailangan natin para sa kumpletong impormasyon. Ito talaga yung diwa ng pagsunod na nauuna sa pag-unawa. At nagiiwan ito ng isang napakahalagang tanong para sa'yo na nakikinig. Yung pagsubok si Abraham ay si Isaac. Yung sagisag ng lahat ng pag-asa niya, yung katuparan ng mga pangako. Siya ang pinakamahalaga sa kanya. Ano ang Isaac sa iyong buhay? Yung bagay na pinangahawakan mo ng sobrang higpit, mahaning yung iyong career, yung mga plano mo, yung reputasyon mo, o isang relasyon. Ano sa mga ito ang marahil ay hinihiling sa iyo ngayon na ipagkatiwala mo ng lubusan at hawakan ng may mas bukas na mga palad?